Okay, ayan po. Happy Sabat po sa inyo pong lahat mga kapatid. Para po sa ating pong special feature ngayon pong umagang ito po ay pinamagatan at patungkol sa Adventist Christmas. No, dahil holiday season na po ngayon, ang mga kabataan, mga estudyante, wala na pong pasok. Ngayon din ang mga ah, workers or mga magulang natin, no, mayroon ng mga bakasyon, no? At ngayon, atin pong tatalakayin kung paano po ba or kung meron po ba na sineselebrate ba ng mga Adventist ang Christmas. No? Sa Monday na po ito. At ito po ang ating pong agenda or mga topic na i-cover. Una, what Adventists believe about celebrating Christmas. Pangalawa, how we celebrate Christmas. And pangatlo, what the Bible says about celebrating Christmas. No? So, unang-una po, ay what do Adventists believe about celebrating Christmas? Meron po ba tayong rules or meron po bang binanggit, no, ang ating pong kongregasyon about dito? Sinabi po na ang Seventh-day Adventist Church doesn't have any specific rules about celebrating Christmas. This is because Scripture doesn't provide any instruction to accept or reject Christmas. After all, the Bible was written long before this holiday was ever celebrated. So, malinaw po na wala daw pong specific na batas na sinabi kung isi-celebrate or hindi isi-celebrate yung Pasko po sa atin, no? Dahil yung ating pong instruction niya ay yung ating beliefs ay nakaugat sa Biblia or sa Scripture, and ang Christmas nag-exist lang siya after nitong or yung Bible ay long before pa bago nagkaroon tong holiday na ito. In matters like this, sa mga ganito pong mga sitwasyon, tayo po mga Adventists are advised to follow their personal conscience and look for overarching principles in the Bible to guide their decisions. So, in short, parang tayo po ay sa atin daw ulit ang desisyon kung paano natin to isi-celebrate, kung isi-celebrate man natin or hindi. So, ang ating pong take dito ay individually, meron po tayong desisyon na kailangang desisyon sa bagay na ito na dapat din ay ugat or guided ng principles sa Bible. So, meron why most Adventists celebrate. So, meron mga Adventists na nagse-celebrate, and karamihan sa kanila, ito po yung kanilang mga dahilan. No? As we've already mentioned, Christmas is a time when many Adventists reflect on the birth of the Son of God and share that joy with others. So, yung pong mga Adventists na nagse-celebrate ng Christmas, ang kanila po talagang reason na parang main reason kung ba't nila ito ginagawa ay isa kasi itong time o panahon na makakatanawin natin ang pagkasilang ng anak ng Diyos or sa makatuwid ay si Jesucristo. And ibahagi natin ang joy na nararamdaman natin na ito sa iba. We see it as a great opportunity to connect with people who are already considering the deeper meaning of the holiday. So sa Christmas din, ang mga Adventists na nagse-celebrate nito ay tinitingnan ito bilang isang maganda, malaking oportunidad para makapag-connecta, makapagsalamuha sa mga tao na may parehas na tingin, no, sa holiday na ito, na talagang yung deeper meaning, mas malalim na kahulugan ng holiday na ito, ng Christmas, ang kanila pong sineselebrate. Kasi who knows, 'di ba? Hindi natin alam. Maaring ito lang yung time sa buong taon kung saan yung mga pamilya, mga magkakaibigan, no, ay willing sila, no, na umattend ng church, no, at makarinig ng salita ng ating Panginoon. So, we also like celebrating Christmas because it provides the chance to show love to others, whether that's by participating in food and toy drives or inviting a lonely person over for Christmas dinner. So,
magse-celebrate din yung mga Adventist na nagse-celebrate nito dahil nagpo-provide or nagbibigay daw ito ng chance, no, pagkakataon para sa kanila upang mapakita nila yung pag-ibig sa kanilang mga kapwa sa lahat sa pamamagitan daw po ng pagsali or sasagawa ng kagaya ng food drive or toy drive, yung donate nila ng mga kagamitan, no, mga laruan sa mga bata, sa mga tao na nangangailangan. Ganon din yung pagpapakain din sa mga tao, lalo na sa mga mag-isa na nagse-celebrate ng Christmas o yung mga walang tahanan, mga homeless people. And finally, our celebration of Christmas stems simply from the fact that God is God of joy, no? And sa ano nito, yung pagse-celebrate natin ng Christmas, dahil simple na nag-uugat na ang ating pong Panginoon, no, ang Panginoon ay Panginoon ng kaligayahan. In the Bible, mababasa natin, we can find that Jesus himself participated in the simple joys of a wedding celebration. Sa John chapter 2 verse 2, no, mababasa natin doon na si Jesus mismo ay nag-a-attend din siya ng mga pagkakataon or events kung saan ay merong mga simple joys kagaya ng sa wedding o sa kasal. Kaparehas nito yung sa Christmas, isa siyang araw kung saan tayo ay nag-e-enjoy kasama ating mga pamilya at mga kaibigan. And sa paraan na yon, nakaka-gain daw tayo ng small glimpse o parang pasilip ng ang kasiyahan kasama ang Panginoon, no, through fellowship. So, meron din naman, kung merong nagse-celebrate ng Christmas na mga Adventist, meron ding syempre mga iba na hindi naman nagse-celebrate ng Christmas. At ito yung kanilang mga reason, no? Ilan sa kanilang mga dahilan. Some Adventists don't celebrate Christmas because they're concerned about its origins and the way that people celebrate it. So, unang-una doon, yung kung bakit hindi ang iba lang sa mga Adventist ay hindi nagse-celebrate, no, hindi nagdidiwang ng Pasko, ay dahil concerned sila tungkol sa pinagmulan nito, no, kung saan ito nag-ugat. Ganon din sa kung paano sineselebrate ito ng mga tao ngayon. So they are worried, no, nangangamba sila na sila at ang kanilang mga pamilya ay maaring masama or yung kanila pong imbis na yung pagbibigay o yung pag-ibig ay ang kanilang matanim sa kanila dito ay ang materialism, no, ng holiday na ito. Saan ba natin 'to makikita? Maaari natin 'tong makita sa mga sa mga tahanan, for example, yung kanilang mga pagde-decor, no, yung kanilang de-decorate sa kanilang mga tahanan. Gayon din, isa pa sa mga gifts, no, na binibigay. So doon natin pwedeng makita sa holiday na ito yung materialism. At maaari daw tayong ma-lose sight o mawala yung pagtingin natin so kung ano talaga yung nagmamatter or yung importante. At yun ay ang loving and serving others and spreading the good news of Jesus. Siyempre, yun ang kailangan, yun ang sinasabi natin kaninang deeper meaning, no, ng holiday, ang pagmamahal, paglilingkod sa iba, at ang pagpapakalat ng mabuting balita tungkol kay Jesus. So others, yung iba din naman, nire-reject itong holiday na ito dahil sa, ayun din, nabanggit natin kanina, yung mga pagpapalamuti sa ating mga tahanan or sa mga ibang bagay, mga icons, no, yung mga maaring rebulto, mga nagsisimbolismo na maaari daw ito ay nagmula sa pagan festivals and worship. So ayun yung reasons kung bakit yung ibang mga Adventists ay hindi nagse-celebrate ng Christmas. Isa pa, ito, i-take na lang natin, no, yung December 25, kung kailan sineselebrate itong Christmas, no. Sabi ng mga historians, wala raw any evidence o kahit anumang ebidensya na si Jesus ay talagang ipinanganak sa araw ng December 25, kung kailan idinaraos ang Christmas. So walang any evidence, no. The only thing, hindi rin natin ito mababasa sa Bible na December 25 mismo yung nakalagay. So the only thing that's significant about it is that it was originally a pagan holiday to honor the sun god. No? So yung matitrace lang natin dito na itong holiday na ito ay originally, no, yung talagang sineselebrate ito ng mga pagan para i-honor yung kanilang Diyos, Diyosan na sun god, no? Diyos ng araw.
So, at the same time naman, mga Adventist na nag-o-observe ng Christmas, no, ang sabi naman ng ibang mga Adventist na nagse-celebrate ng Christmas, pinopoint nila na parang halos karamihan naman o lahat ng mga bagay ay merong tali or merong background about dito sa pagan. Kagaya na lang nung mga pangalan ng mga planeta, pangalan ng mga araw sa isang linggo, no, may nakaugat or meron siyang ah, ugat tungkol sa mga pagan. Pero ngayon, habang sineselebrate natin ng mga tao yung Christmas, no, nawala na raw yung pagan significance nito. So, yung mga bagay na kagaya ng ina-associate natin sa Christmas, kagaya ng Christmas tree, mistletoes, lahat na yon kapag dahil nawala na yung significance nun ng mga pagan, ay wala na, parang object na lang sila na, ayan nga, na-associate sa Christmas. Still, ang materialism at ang paganism ay parehas na valid o makatwirang reason or dahilan para sa atin na kung kasama po kayo doon na hindi nagsi-celebrate ng holiday na ito. As Adventist though, ang pinaka-goal is to not make a divisive issue, no? So, hindi to dapat natin na maging issue na pagmula ng pagkakahiwalay natin or ng pagkakaroon ng paghihiwalay, no, na kung celebrate ka o hindi ka sa celebrate, no. So no one should feel that their personal conviction to accept or abstain from Christmas is wrong. So each individual person must decide for themselves. So kung ito naman pong tinatanong nyo, hinahanap nyo kung ano ang take ni Mrs. White dito sa Christmas, meron siya dito letter, no, na or parang page na sinasabi sa atin. So, ang sabi, letters of inquiry have come to us asking. So, may mga liham daw na napunta sa kanila na nagtatanong, shall we have a Christmas tree? Will it not be like the world? No, kung maaari daw ba or magkakaroon ng Christmas tree, no? At hindi daw ba ito magiging katulad sila ng sa mundo? And we answer, ito ang answer nila Mrs. White, you can make it like the world if you have a disposition to do so, or you can make it as unlike the world as possible. No? Pwede mo itong gawin, ito daw yung sa Christmas tree, na katulad nung sa iba, sa mundo, or hindi katulad nung sa iba. There is no particular sin in selecting a fragrant evergreen and placing it in our churches. So wala naman daw particular na kasalanan sa pagpili ng nung sa puno, no, nung evergreen at paglagay nito sa mga simbahan. Pero the sin lies in the motive which prompts to action and the use which is made of the gifts placed upon the tree. So ayun, doon po pumapasok. Ang kasalanan doon ay kung ano yung motibo, no? Kung masama ang motibo mo sa paglalagay. Dahil ang motive daw, yun daw yung nag-uudyok, no? Para sa mga action, sa pag-take ng action. Will you not arise, sabi nga, my Christian brethren and sisters, and gird yourselves for duty in the fear of God, so arranging this matter that it shall not be dry and uninteresting, but full of innocent enjoyment that shall bear the signet of heaven. So, ayan po ang take ni Mrs. White dito, and parang sa quote na to, no, Ellen White brings about the core of the matter. So, yung pinaka concern dito, no, main, ay yung Christmas daw ay nagse-center around how we plan to celebrate it, kung paano natin to isi-celebrate. And notice na, ini-encourage nga tayo na to make it a time of innocent enjoyment. So, kung ganito po pala, ano po ba yung parang, kung kayo magsi-celebrate, how do Adventists celebrate Christmas? So, ito po yung ilan sa mga paraan, no? Though Adventists celebrate Christmas much like other Christian churches do, no? Parang katulad lang din sa ibang mga Kristiyanong church, around Christmas time, pwede natin gawin tong mga to, no? Hear sermons based on the nativity story, makinig or makinig ng mga sermon tungkol parang yung sa pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus, no? Kung gusto nating balikan. Mag-host o mag-attend ng mga Christian Christmas program or concert. Mag-host ng mga food and toy drives for families in needs, no? Pwedeng mag-donate ng mga bagay, no? Or mga laruan sa mga bata, mga pagkain o at sa mga pamilya na nangangailangan.
Get the youth involved in church events like Christmas plays. Sa mga kabataan, decorate our homes and churches with Christmas trees, some of which have envelopes for donations to the poor per Adventist tradition. Ito naman po parang sa pagde-decorate, no, parang hindi siya kagaya ng sa iba, meron siyang tulong din na hindi lang siya sa for aesthetic or sa decoration, kundi merong lalagay ka ng mga envelope for donation sa mga poor, no, pwede rin po yun. Gather to open presents on Christmas Day. Sa Christmas Day, magsama-sama na magbukas ng mga regalo, no, or magbigay ng mga regalo sa mga taong nangangailangan. Enjoy a tasty meal, no, magkumain ng mga masasarap na pagkain or magpakain, no, sa iba. No, watch a nativity movie or manood or alalahanin nga yung pagkasilang ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panonood ng movie. So ayan, ilan lang po yan sa mga ways. So, ito pa, what about Santa, no? Si Santa naman. Ito nga, tanong sa akin ng pamangkin ko po, no? Si Brother Simon. Sabi niya, Tita Shane, bakit kapag Christmas, ang main character si Santa Claus, hindi si Jesus Christ? No? So, ito pong si Santa, sabi dito, as for Santa Claus Ghost, ang mga Adventist parents usually take an honest approach with their children. So, usually, tapat naman na sinasabi ng mga magulang na pinapaliwanag nila na while ang stories kay Santa na maaari siyang masaya, no, nagbibigay ng regalo during Christmas, hindi ito yung totoong rason para i-celebrate yung Christmas, no? Hindi yun yung kung bakit natin aabangan yung Christmas or isi-celebrate. They encourage their children to instead, ito ang gagawin, show thanks to God and their family members. No, ang pagpabibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon dahil siya naman talaga ang nagbigay sa atin ng lahat, no? Siya ang nagmamay-ari at provide sa atin ng lahat sa buong isang taon. Na pwede rin nating tingnan na ganon, no? Pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos at sa mga pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. And kahit na yung pagbibigay at pagtanggap ng regalo, isa siyang magandang malaking blessing para sa atin. Kaya lang ang mga bata, no, kailangan na ma-remind sila, mapaalalahanan na ang best gift of all, no, ang pinakamaganda, magandang regalo na natatanggap natin ay ang pagkasilang ng ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus mismo. So let's an open mind and an open heart. Keep in mind that Christmas celebrations can vary from culture to culture. So ang pagse-celebrate ng Christmas maaari siyang mag-iba-iba depende sa kultura, at ang mga Adventists ay madalas fina-follow nila yung tradition ng kanilang country, no? Kanilang bansa, kung paano nila ito sineselebrate. At itong mga tradition na to may have nothing to do with whether someone is an Adventist or not. But in short, ang Christmas ay wonderful time of the year to remember the birth of Christ, no? Isa siyang magandang panahon para alalahanin natin na ang pagkasilang ng ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mundo na ito upang tayo ay iligtas, no? Dahil siya ang ating Savior and Redeemer. Maaari din ito, isa siyang magandang panahon to serve our communities, no? And spend quality time with family and friends. Let's take a look at how we can follow biblical principles with our holiday activities. So ito naman po, maaari nating mabasa, no, mga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsi-celebrate ng Christmas. Ito ay summary na lamang po, no? Sabi nga, the Bible doesn't say anything about celebrating Christmas. Kagaya na banggit natin, hindi siya nabanggit sa scripture na Christmas talaga nakalagay. But it does give us principles. Nagbigay naman ang Biblia sa atin ng salita ng Panginoon to guide the way we keep it. Kung paano natin to ikikip. So, ito po, kung nais nyo pong basahin po, ay maaari nyo pong take kayo ng screenshot or picturean nyo, isulat nyo. Ito yung ilan sa mga simple question na maaari nating tanungin yung ating pong mga sarili, no? Kung paano natin ikikip yung Christmas sa darating po na mga araw. So, ito yung tanong, how does this holiday relate to my belief in God's Word? Mayroong sagot iyan sa mga verses na nakikita sa John 17:17, 1 Thessalonians 5:5,
How does observing this holiday affect my behavior? Pangatlo, how does observing this holiday affect the way I treat others? And lastly, how does observing this holiday affect my relationship with God? Ayan, so maaari po nating mabasa ito siguro sa ating pong free time, mamayang tanghali or mga devotion kung nais po natin itong pag-aralan. And ayan po sa ating pong pagtatapos, no, Christmas might encourage one person to embrace Christian values of charity and kindness. Totoo po ang Christmas, 'di ba? May tinatawag pang ang diwa ng Pasko. No, mai-encourage, mahikayat natin yung mga maaari nitong mahikayat ang isang tao na mayakapin or parang tanggapin ang values no ng pinaniniwalaan ng isang Kristiyano kagaya ng charity, pagbibigay, pagtulong and kindness or kabutihan. But, tandaan din natin na it might encourage another person to get caught up in materialism, greed, or holiday stress. No, sa kabilang banda, kung hindi ito magagayad ang pag-celebrate nito ng biblical principles, maaari tayong masama no na sa magkaroon ng mentalidad ng materialism, pagiging material, greed no ng kasakiman and holiday stress. Totoo po yung stress sa holiday, no? God calls us to the same standard of character. But in the end, we all struggle with different issues and temptations. We respond to situations differently because everyone's Christian journey is unique. Totoo po yun, no? Kada individual tayo, iba-iba ang ating unique ang ating Christian journey. So, kung paano natin to i-accept or i-reject man ang Christmas ay nasa atin po iyon at nawa ang atin pong maging desisyon ay magabayan ng prinsipyo po na makikita po natin sa salita ng Panginoon. So, panghuli, let's use this time of year to bring our best gifts to the King of Kings in order to reach our friends, neighbors, co-workers, acquaintances, and even strangers with the wonderful message proclaimed so beautifully in Isaiah 9:6 na sinasabi, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. No, alalahanin po natin na sa darating na Pasko na ito, ang ating pong Panginoong Jesus, no, ang ating pong alalahanin. At sa pag-alala natin sa Kanya, naway ma-embody o mapakita po natin ang Kanyang karakter, ang pag-ibig na pinaramdam niya sa atin at maibahagi natin ito sa iba. Dahil ang ating Diyos maawain, mapagbigay at matulungin. So ayun lamang po, maraming salamat sa pakikinig and happy Sabbath po sa inyong lahat.